desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the weight His will and this with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at it's November 20. Ang bilis ng panahon. November 20 na po at 41 days na lang. Tama ba? 41 days. 41 days na lang ay hello 2026 na naman. Yan. Kaya napakaganda yung pinag-uusapan natin ngayon, 'di ba? Bago pa lang magtapos yung taon ng 2025 ay na napagpaplanuhan na natin. Diba? Pagdating ng pagsaset na naman natin ng goals, next month, alam na natin kung paano yan tatrabahuin, paano natin gagawin yan. Dahil ngayon pa lang, and pinag-aaralan na natin kung paano natin yan maaabot talaga. Yan. So at the end of 2026, yan, hopefully na ang bawat isa ay makakapag-testify tayo na lahat ng mga goals or lahat ng mga commitment na commit natin, na isulat natin, ay naabot po natin dahil alam na natin for how many about 2 months na ata
na ito yung pinag-uusapan po natin. And bawat isa ay magte-testify na yung commitment na ginawa natin, yung goals na nagawa natin, hindi lang siya wish, kasi ano siya, naabot natin. And kaya napakaganda talaga yung ginawa ni Pastor na topic po natin bago magtapos yung taong ito. Dahil yun nga, 41 days na lang natin, December na pala. December na pala ulit. Yan, at January na naman, di ba? Bagong taon na naman. Pero meron na tayong nagawa or wala pa tayong nagawa. Yan, nakasalala yan sa pagpaplano po natin. Pero anyways, batiin po muna natin yung mga kasamahan po natin. And mga kasama ko po dito, Sister Ruby May, bati ka muna. Baka meron kang gustong batiin. And good morning po sa ating lahat. At good morning po sa mga nasa Google Meet at nasa FB Live. Enjoy po natin ang pakikinig po natin ng Word of God. Yun lang. Amen. Yan. Ang pinakagwapo dito sa amin ngayon kasi syempre mag-isa lang siyang lalaki, Sir Mark. Pero mamaya na daw ata babati. Yan. Sa mga nandiyan sa Google Meet, Ma'am Virgie, baka may gusto kang batiin dyan. Ayan, good morning po sa ating lahat, sa mga viewers ngayon at sa mga nandyan sa studio. And yun lang, mga working singles. And Ma'am Isabel. Nimbag nagsapa ka tayo amin. Good morning. Wow. Special. Yeah. And ganoon din sa mga kasamahan po natin na nandiyan po sa Facebook Live. Good morning po sa inyo. Yan, sa mga working singles na kaya naman, alam ko naman na kaya na mag-Google Meet. Napaganda na mag-join po kayo, samahan niyo po yung mga dalawa na nandiyan sa Google. Huwag po kayong matakot, and baka mali yung isasagot ko pag tinanong ako. Huwag po tayong mahiya na mag-share po natin. Maaring yung insights po natin ay magiging blessing din sa iba pag narinig ng iba. Kaya sa mga nasa Google Meet na working singles, yan, alam ko naman na kaya ninyo na mag-join via Google Meet. Nahihiya lang kayo. Huwag pong mahiya. Pero anyways, good morning po kay Ma'am Tita Armas, Sir Dennis Salarson, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Kay Ma'am Rolin Sanet, and kay Ma'am Maria Cristina Kaabay. Yan, maganda po na makapag-join ka sa Google Meet. And kay Ma'am Jen Campana, good morning po sa kanya. Yan, kay Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Sir Digno from Japan Gasinan. And ganun din po kay Sir Gilbert Hofer. And kay Sir Val Lagadan. Good morning po or magandang gabi sa inyo dyan. Kay Ma'am CJ Lumanog. Sir Archerto Manzano. And magandang umaga po sa inyo. Ganon din po kay Ma'am Agapita Amlos. And Ma'am Agapita Amlos. So yun lang po yung nakikita ko po sa Facebook Live. And as of now, ay meron po tayo 13 viewers pero sila pa lang po yung nag-comment. At kung hindi po kayo nag-comment, anyways, good morning pa rin po sa inyo. Yan, so once again, kay Ma'am Alpha Aswat, alam ko naman na kaya mong mag-Google Meet, kaya mag-join ka na. Yung link po natin ay makikita po natin sa ating group chat ng working singles tsaka sa group chat natin ng church. I-click mo lang yan, makaka-join ka na. At ganun din po kay Ma'am Nelda Bore, good morning po sa inyo. Yan. Nagdadagdag yung mga viewers po natin, pero yung iba na hindi nag-comment, and good morning pa rin po sa inyo kung nanonood po kayo. Yan. So yan po yung mga nakikinig po dyan sa Facebook Live. At yan, so balik po tayo dun sa pinag-uusapan po natin patungkol po sa planning. Yan, kaya napakahalaga yung planning. Dahil sa mga narinig po natin, I hope na sa mga devotions natin ng Tuesdays hanggang Saturdays, yung pinag-uusapan natin
ay patungkol po sa planning. Kaya alam ko na marami na po tayong natutunan. At yun nga, sabi ko nga po kanina, na pagdating ng 2026 and bawat isa po sa atin, mag-uunahan siguro tayo na magte-testimony at the end of the year. Mag-uunahan tayo na mag-testimony and para i-testify natin kung paano natin na-reach yung mga commitment po natin, mga goals po natin. Dahil bago pa lang tayo gumawa ng panibagong goal, and bago magtapos yung 2025 ay pinag-uusapan na natin. And marami nating narinig patungkol sa planning, paano natin maabot yung mga commitment po natin. And I hope sa mga na-share din ng mga ibang mga host dito po sa mga morning devotions po natin, na marami rin po tayong nakukuha marami tayong nakukuha at magagamit natin yon and para maabot po natin yung mga commitment po natin, yung mga goals po natin na na-set po natin. At para mas marami pa tayong makukuha, and pakinggan po natin si Ma'am Reggie. Yan. So, good morning po ulit sa ating lahat. At itutuloy lang po natin yung sa akin yung kung saan ako tumigil last time. Doon po tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3 ulit. Medyo habang tumatagal, ang dami ko din natututunan yan sa verse na ito. At syempre, yun ang kagandahan pag ikaw yung unang nag-aaral sa salita ng Diyos na ituturo mo. Ayun. At sabi niya dito ulit sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3, sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Sa verse 3, sabi niya, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Ayan. So, nabanggit ko po last time yung sa enduring hardness, yung isa sa literal na nakikita natin na qualification, yung advice, di ba, ni Paul kay Timothy, at yung dun din sa verse 1, yan, sa isang discipler, yan, kung magdi-disciple ka, yan, yung sabi ni Paul sa verse 1, to be strong in the grace, yan, that is in Christ Jesus, hanggang dito sa verse 3, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, isa pa lang ito, kung hihimay-himayin ulit natin yung verse 3, medyo may katagalan. So, in general, yung nagtapos po ako dun sa yung qualification, yung qualities at qualification ng discipler and as a disciple. Kasi naman kung ano ka as a discipler, yung qualities ng pagiging discipler, the same as doon sa disciple. Yun. At dito sa verse 2, yung nabanggit dito yung sabi niya, and the things that thou hast heard. So, ito po yung doctrine, yung set of truth, di ba, na tinuro ni Paul. Ayan. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. So, mapapansin natin dito that Timothy already is able to teach others also, di ba? Commit daw, meron na siyang ability, di ba? Qualified na siya to teach faithful men. So, yung sinabi ni Paul dito sa instruction niya is, doon muna sa faithful men mo ituturo, di ba? Yung doctrine, di ba? Yung katuruan, yung standard, yung biblical standard. So, dito, sa atin pa lang, di ba, na nabanggit ko last time that we are to disciple, yung sa disciple, yung mga reliable, di ba? Yung kaya nang magturo din ng iba. So, medyo may challenges dito, di ba, na as a discipler, hindi natin basta-basta, di ba, maipapasa yung set of truth, di ba, yung standard, yung katuruan, kahit sa kung sino-sino. Yan, otherwise kasi nga, 'di ba, meron dito yung mga mapapansin naman natin na hindi lahat ay disciple pa,
di ba? Qualified na ma-disciple pagdating sa level na pagdating sa ganitong level, di ba? Naririnig ako? Ay, ayun. Ayun, tapos yung ano, gusto ko lang i-clear out dito yung sa ano, hmm, dito sa ano, sa teaching, yung commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Doon sa Matthew chapter 28 verse 20, 'di ba na nabanggit, teaching them to observe all things. Yun, so baptizing them in the name of Jesus Christ, of the Son, of the Holy Spirit. And then doon sa verse 20, di ba, na sabi niya, teaching them to observe all things. So we are, hindi naman agad-agad na i-disciple. Kumbaga, ando na, discipleship of course, pero yung binabanggit kasi ni Paul dito is a different level of discipleship. Kaya, iba din yung command sa atin dito, yung sa pagdi-disciple na, yung teaching them to observe all things. So, doon sa observing all things, 'di ba, is tuturuan pa natin yung newly baptized to obey, 'di ba? To obey sa mga at to adhere sa basic principles na 'di ba hindi naman agad-agad na yung meet kaagad, 'di ba, yung ituturo and hindi agad-agad na kumbaga wala pang kaalam-alam, wala pang ka-idea-idea is mag-i-skip tayo doon sa ano sa basic like yung 'di ba Bible study natin at doon nga yun yung ano bina-Bible study natin para syempre unti-unti at doon sa Bible study may pattern din si pastor 'di ba na yung sa church attendance, yung series of salvation, 'di ba yung mga ganun and syempre mauunawaan muna nila yung assurance. Ayun, so basic and then doon sa tinuturuan din natin, 'di ba, mini-mentor natin sila doon sa church attendance kasi yun nga nabanggit ko isa sa mga mahirap din na ano na yung kumbaga laging tumitigil yung mga newly baptized sa attendance. 'Di ba, pag na-baptize sila, doon na sa follow-up na pahirapan na yung ano. So, nasa wala pa sila sa gitna is yun, hindi na sila consistent sa attendance. Kaya andun yung ano, tapos yun nga, ano pa, dito sa involvement. Yun, so mga ano, yung involvement muna nila, yun, kahit madami tayong, di ba, i-consider bago talaga sila parang maging reliable or maging faithful. Matawag na faithful na receptive, di ba, sa ano sa ituturo mo sa kanila talaga pagdating sa yung katulad ni Timothy, 'di ba? Kasi paano sila papasahan, 'di ba, ng doctrine kung sila naman ay hindi wala pang masyadong involvement, hindi naman sila faithful. 'Yun, kaya 'yun nga kailangan siyempre ang dami nating ano i-consider pagdating sa yung tuturuan mo talaga, yung ime-mentor mo talaga. Yan, and siyempre dito going back dito sa ano nabanggit ko last time yung sa qualifications and yung qualities na parang nakikita dito sa verses na ito sa 2 Timothy. Yung ano nabanggit dito yung sa endurance, 'di ba? Sa verse 4, sa verse 3 sabi niya, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." At kung itutuloy natin 'yon, makikita mo talaga yung ano, yung pagiging soldier, 'di ba, of Jesus Christ. Andun yung biblical discipline, 'di ba, yung endure is andun yung patience, 'di ba, na ano, na qualities. So doon pa lang kung sa atin nga na nagdi-disciple is ano, hindi rin siya basta-basta, 'di ba, na na-acquire. It takes years, 'di ba, na namomold tayo into becoming a soldier of Jesus Christ. So, sabi ko nga sa akin, hindi naman agad-agad na naintindihan ko lahat. Actually, kung i-categorize ko yung sarili ko as a disciple, I would totally say na nung nagtapos ako ng PSS, yun yung ano, yung
parang isa sa kasi syempre ang laking naidagdag yun sa kaalaman ko sa doctrine, yung ano sa lahat, and syempre hindi mo rin ma-absorb lahat. So andun yung pagpapatuloy mo na babalikan mo, andun yung nag-aaral ka talaga. Yan sa ng salita ng Diyos, andun na yung ano. So may reference ka na. So ibang level, syempre yung mga newly baptized, hindi naman agad-agad nila kung saan tayo ngayon, like yung ano, hindi agad-agad nila matututunan, 'di ba? Kaya madami pa silang, kumbaga yung sabi ni pastor na nasa step 1, step 2, 'di ba, na pagdadaanan. Ayun, kaya ah, ang kahalagahan kasi, 'di ba, sa pagiging, kasi lahat naman tayo nagdaan sa basic principles na bago tayo nakarating dito na nagtuturo. At yung kahalagahan kasi, yan para tayo ay, 'di ba, makarating sa way of being a disciple, yan sa level of being a discipler pala, is syempre andun yung nabanggit ko nga, kung mapapansin natin si Sir Ariel mismo na in-illustrate ko last time. Andito yung ano, yung unang-una yung teachable spirit. So kaya i-generalize ko muna kasi medyo, 'di ba, kung hihimay-himay natin, maano talaga siya, medyo may katagalan, 'di ba, na pag-uusapan. At una-una nabanggit ko kanina, doon sa pagiging discipler at pagiging disciple, 'di ba, andun yung siyempre maano din nila, kailangan din andun yung endurance of hardness kasi hindi nga madali. At lalo na sa atin evil days, 'di ba? At ang dami pang mga distractions, mas kumbaga iba yung persecutions natin ngayon, hindi katulad nila Timothy noon. At andun siyempre yung teachable spirit. Kasi kung hindi tayo teachable, yan dito sa ano, sa Luke chapter 8 verse 10. Nabanggit dito na ano, sa Luke chapter 8, saglitan ko lang. Yan sa Luke chapter 8 verse 10 na nabanggit dito ni Jesus Christ, verse 10. Yun, wait lang. Ayun, sabi niya dito, and he said unto you, it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Ayan, but to others in parables, yan, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Dito yung ano, nabanggit dito, it is given, yan, to those who are receptive. Yung ano, 'di ba, yung nakakaintindi sa salita ng Diyos, 'di ba, yung ano nabanggit dito. It's the same way as sa mga teachable, and distinguishing them from those yan with a hard heart. Kasi hindi lahat talaga receptive ng salita ng Diyos, kahit sabihin pa natin na andyan na sila sa church, 'di ba? Nai-invite, tapos ano, mapapansin natin yung mga, in reality, yung mga karamihan na nadadala natin sa simbahan, andun pa din yung hardness of heart, 'di ba, na kahit na ilang years na sila, ganun pa din, wala pa ding involvement. Tapos talagang yung iba nga kailangan mo pa din talagang sunduin, 'di ba? Wala silang pagkukusa. Yan, 'di ba? So kung mga ganun pa lang yung nasusundo natin, paano natin sila madi-disciple, paano natin papasahan, 'di ba, ng doctrine. Yun, paano sila ano, kaya yung sapilitan parang 1 year, ilang years, parang may iba yung umabot na ng ilang years, 'di ba, hanggang ngayon wala pang involvement kahit na yung matatagal na. So may mga qualifications talaga, 'di ba, na kailangan ang isang discipler and disciple. At syempre para maging discipler din sila. And sa akin yun nga yung sabi ko, yung ultimate goal na pinapanalangin ko lagi din, na sa bawat soul na nadadala ko sa church, yung nababaptize, ayun, ay syempre magpatuloy. Yung unang-una, nabanggit ko dito yung teachable spirit. And pangalawa yung ano, yung desire to grow, 'di ba? Yung sabi niya dito sa ano, sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Makikitaan mo
ang isang tao talaga kapag andun yung desire niya to grow. So, hindi obvious talaga yun and yun yung mga talagang madali din i-mentor. Ayan, kaya ang sabi niya dito, desire, 'di ba, sa desire the sincere milk that you may grow thereby. 'Di ba? Kasi doon pa lang kung wala siyang desire, syempre mahirap lumago and ano, 'yan. Kaya dito sa ano, we're talking about discipleship in general na yun nga, para syempre 'pag narinig kung sana makita ng iba, ma-realize ng iba na sa atin mahalaga talaga yung ano natin, um, hello, nawala na ba? Ay, akala ko kasi iba dito sa screen. Yun nga, so, makitaan, 'yan, makita natin yung sarili din natin as a disciple, yung condition, 'di ba, na, kung paano tayo siyempre paano tayo, gumalaw, 'yan, as a discipler din. And, pangatlo andito yung humbleness of heart, yun. So, nababanggit lagi 'di ba na mahirap ang ano, mahirap maging faithful, mag-produce ng isang faithful na disciple kung wala itong mga qualities din na ito. So, andun yung pagiging teachable nila, desire to grow nila, and then yung humbleness of heart. Yun nga na sa atin is kailangan din ng isang disciple. Ayun. So, dun lang muna ako magtatapos and as a whole, 'di ba? Ah, madami pang mga ano, actually kung pag-uusapan yung qualities para si ano Ma'am Jinida naman. Ayun, so yun dun lang muna ako magtatapos, Ma'am Jen. Energy, that's planning when it comes to our discipleship. Yan, kaya napakaganda nung planning din sa discipleship. Ano, pag wala kang plano, and mahirap mag-disciple. Yan, kahit andyan na yung mga tao na i-disciple kung wala tayong nagawang plano. Kaya nga, araw-araw, bago kami lumabas, and minsan, and pagkagaling namin sa area, yun yung tinatanong ni Pastor sa amin. At lagi niyang pinapaalala, actually hindi lang sa amin, no, sa bawat isa sa atin, na huwag tayong lalabas na wala tayong plano. Di ba? Yan, huwag tayong lalabas na wala tayong nagawang schedule. And dapat meron tayo laging ginagawang schedule sa araw na ito. Yan, araw-araw meron tayong dapat schedule para meron talaga tayong matatapos. Yung, lalo na when it comes sa pagpunta natin sa mga areas po natin, yan sa area ng discipleship, na paplanuhin natin na kahit nga yung kahit nga yung sasabihin natin, yung laging sinasabi, pinapaalala ni Pastor sa atin, na even yung mga sasabihin natin sa mga dinidisciple natin, dapat nakaplano din yan. Yan, di ba? And kasi pag wala tayong plano, may iba-iba na yung sasabihin natin. Pag pumunta natin sa mga disciples natin, and hindi na, dapat ang matanggap po nila mula sa atin ay yung salita ng Diyos. Yan, di ba? Salita ng Diyos dapat yung dala-dala natin pagpunta natin sa kanila, at yun dapat yung matatanggap po nila sa atin. Kasi minsan iba na yung dala natin, iba na yung flow ng kwentuhan natin. Kasi hindi natin na plano kung ano yung sasabihin natin sa kanila. And kaya nga, yun yung sinasabi ni Pastor, ano ba siya? Alamin mo muna, sino ba siya? Sino ba yung pupuntahan ko? Nabaptize na ba ito? Or first time lang ba ito? Bago lang ba ito? Matagal na ba ito? Diba? Alamin mo kung sino yung pupuntahan mo para malaman mo, maihanda mo kung ano yung sasabihin mo. Diba? And para meron talagang mangyayari pag pinuntahan natin yung mga areas, yung mga dinidisciple po natin. Yan, lahat yan ay magpo-fall sa pagpaplano po natin. Yan, so, kasi pag pumunta tayo na hindi natin pinlano kung ano yung sasabihin natin, sayang yung time, sayang yung oras, and sayang yung effort, lahat na sayang yung ipinunta natin doon. Kaya napakaganda na planuhin talaga natin ng maigi. Yan, so dito po tayo sa Psalms chapter 90 verse 12. Psalms chapter 90 verse 12. Yan, Psalms 90 verse 12. Sabi pa ng Bible, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. And ito po yung sinasabi po ng psalmist po dito. And sabi niya dyan, teach us. It's a petition,
And teach us to number our days. Yan, so hindi naman ibig sabihin na literal na nanumberan mo yung araw mo dyan. And but then alam po natin na our time is limited. Ano? Yan, so limited lang yung oras po natin, kaya kinakailangan na spend natin ng maayos yung time na ibinigay po sa atin. And kaya nga, paano natin ma-spend ng maayos yan? Yan, according to God's plan, according to God's will. Yan, live with a purpose. Yan, so live with a purpose. Yan, dapat yung focus po natin ay kung saan yung mahalaga. Yan, kung ano yung mahalaga, ano yung mga priorities po natin. Dapat yun po yung focus po natin. And kung ang maalala niyo po sa Ecclesiastes, meron din pong sinasabi po doon. And in everything, there is a season. Kaya nga, merong panahon ang bawat bagay. And alam natin na bawat bagay ay mahalaga. Meron tamang panahon dyan. Kaya napakaganda na spend po natin ng maayos. Paano natin magagawa yan? Through planning. Yan, pasok pa din yung planning dyan. So hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Si Sir Mark, kasama natin ngayon, hindi natin alam mamaya. Mamaya nauna na sa atin. So hindi natin alam kung hanggang kailan yung ano natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung araw natin. And lagi sinasabi ni Pastor, we are living on the last days. Di ba, Ma'am Isabel? Pero last days, hindi rush. Hindi last days, hindi siya last days, hindi siya rush. Kaya relax lang, hindi dapat nag-rush. No pressure, di ba, Ma'am Isabel? And kasi, yun nga, we are living on the last days, hindi rush days. Kaya, huwag magmamadali. Yan, kasi kadalasan, ang nagmamadali ay nagkakamali. And kaya, yan, napakahalaga talaga ng planning. Di ba? And so, yan, sabi po ng Psalmist po dyan, number our days. Yan, so, dapat maging wise po tayo sa pag-spend ng oras, ng panahon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yan, so, pare-parehas naman tayo ng time na ibinigay ng Panginoon sa isang araw, di ba? And we have 24 hours. Yan, 24 hours. 24 hours a day, pare-pares yan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Yun nga lang, magkakaiba tayo kung paano natin ni-spend yung oras na yun. And kaya nga, dyan papasok yung planning para hindi masayang yung araw, and hindi masayang yung second, hindi masayang yung minute, hindi masayang hour, hindi masayang yung araw natin, yung buwan, yung taon. Napakaganda na magkaroon tayo ng planning, tinatawag na planning. And when it comes sa planning and schedule, kapasok din po dyan yung paggawa po natin ng schedule po natin. And schedule is important. And pag sinabi natin schedule, yan, sabi ko, para hindi masayang yung panahon natin, kinakailangan natin gumawa ng schedule. Yan, so pag sinabi po natin schedule, plan of things that will be done and needs to get done. Yan, so ito yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin, yung mga gagawin po natin at kinakailangang tapusin at kinakailangang maglagay tayo ng trabaho para matapos sa tamang panahon. And di ba, meron tayong tinatawag na long-term goal, meron tayong short-term goal. Yan, pero anumang goal man, short-term man yan or long goal man yan, kinakailangan maglagay tayo ng trabaho dyan. And di ba, maglagay ng trabaho para matapos sa tamang panahon. Alam mo yun, pag hindi natin nalagyan ng magandang trabaho yan, hindi natin in-schedule ng maayos, yung short term natin, naging long term goal na. Di ba? Kasi walang maayos na pag-schedule po dyan. And kaya ngayon sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3, yan, and sa bawat bagay ay may tamang panahon. Ang problema natin ay kung paano natin ilalagay sa tamang panahon. Di ba? Yan, lalo-lalo na sa atin, alam ko naman na mga ginagawa natin ay mahalaga yan. Pero yun nga lang, ilalagay natin sa tamang panahon. And so, ang bawat bagay ay mahalaga, kaya dapat maisalansan. And maisalansan, mailagay natin sa tamang panahon. Yan, kung kaya mahalaga ang paggawa ng schedule. And kaya nga, we should plan a schedule. Kaya dito po sa amin, lagi yun yung sinasabi ni Pastor, lagi kaming hinahanapan. Ano yung plano mo ngayon? Ano yung schedule mo ngayon? O, di ba? And kasi, ang sabi ng Bible,
And tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, we must be in order. Lagi tayong in order because God is, and God is God of order. And diba, alam niyo po yun sa Corinthians. And sabi niya dyan, let all things be done decently and in order. Dapat meron laging kaayusan. Kaya if we plan a schedule, alam natin na meron tayong tatapos. Alam natin kung ano yung matatapos po natin. 'Di ba? Yan, alam natin kung ano yung kinakailangan nating tapusin at alam natin kung ano yung makukuha natin sa ating matatapos. 'Di ba? Kapag meron kang schedule, doon pa lang sa schedule mo, 'di ba? Ginawan mo siya ng plano, and meron kang program doon sa schedule mo at yun ang susundin mo. Naalala po ninyo yung laging sinasabi ni Pastor sa atin. And one time, ito po yung isa sa mga naging point niya sa isang preaching niya ng Sunday afternoon na sabi nga ni Pastor, yung schedule natin, dapat yun yung buhay po natin. Di ba? And kasi kung doon pa lang sa schedule mo at may plano ka and may program ka, i-execute mo kung ano yung pinlano mo, and makikita mo talaga na at the end of the day, and magtatagumpay ka. And kung meron kang maayos na plano, meron kang maayos na pagpo-program, at yun talaga yung i-execute natin. So last time nabanggit ko na pag-aralan po natin and sa Genesis si Joseph, di ba? Na dahil sa kanyang careful planning, programming at execution ng kanyang plan, na-save yung buong Egypt. At so hindi lang yung buong Egypt ang na-save dahil sa maayos na pagpaplano ni Joseph. But even yung mga kalapit na country sa kanila dahil pagdating ng famine, sa kanila nagpuntahan yung mga countries na malalapit sa kanila. And di ba? In fact, doon nga nagkaroon ng reconciliation ang kanyang family. And napakaganda talaga, napakahalaga ng paggawa natin ng schedule and at yung pagpaplano natin, pagpaprogram natin at yung pag-execute po natin. Yan, scheduling involves priorities in life. Yan. So, sa pamamagitan ng paggawa natin ng schedule po natin, nalalaman natin or nailalagay natin ng maayos yung mga gagawin natin, na isasalansan natin ng maayos dahil pag gumagawa tayo ng schedule, yan, alam natin kung ano yung mga priorities natin. Di ba? And kaya nga, huwag tayo, laging sinasabi ni Pastor sa amin, huwag tamaring gumawa ng schedule. Huwag tamaring magsulat. Yan, sabi ganun niya na huwag tayong tamarin sa isang bagay na alam natin na ikakabuti ng ating buhay. Kasi minsan, aminin natin, di ba, minsan tinatamad ka ng magsulat. Ay, yun din naman yung ano rin lang naman. Tsaka, kabisado ko yan, alam ko na yan. Di ba? Pero minsan dumadating sa pagkakataon na nakakalimot tayo. Di ba? Minsan nga may mga sinusulat tayo, nakakalimutan pa nating gawin, di ba? Nakasulat na yun. And kaya, sabi nga, walang pinakamagaling sa dulo ng ballpen. Di ba? Kaya napakaganda talaga na maisulat po natin. Pagdating ng hapon, at least makikita natin, i-review ulit natin yung mga isinulat natin. Ay, ito nga pala yung hindi ko nagawa ngayong araw na ito. So, bakit kaya hindi ko nagawa? Alam mo yun, yung mapag-aaralan mo din. So, naisulat mo, hindi ko naabot. Bakit hindi ko naabot itong goal ko na ito? Bakit hindi nangyari itong plano ko ngayong hapon na ito? Ngayong araw na ito? Ano yung naging dahilan? Bakit hindi ko naabot? So that sa susunod, maaring maulit yan. So at least alam mo na, sa susunod, hindi ko na ito gagawin. Kasi ito yung naging dahilan kung bakit hindi ko naabot yung goal ko, yung plano ko ngayong araw na to. And so on the other hand naman, and etong goal ko na ito ngayong araw na to, naabot ko siya. O ano yung ginawa ko? Bakit naabot ko siya? Diba? Tatandaan mo rin yan. Sa susunod naman ng mga araw, ito yung ginawa ko, kaya naabot ko yung goal ko. Naging masipag ako. Mahaba yung pasensya ko dito. Mahaba yung pasensya ko dito. Kaya naabot ko ito. Yan, tatandaan ko talagang ito lagi yung kailangan kong dala-dala para sa mga goals na gagawin ko, maabot ko ito. Yan, di ba? Medyo hinabaan ko yung pasensya ko dito. Dito sa kabila, hindi. Kaya hindi ko naabot. Di ba? And so, yun yung kahalagahan ng pagsusulat. Di ba? Yung kahalagahan ng may isinulat ka, ay may i-review ka. Di ba? Pero pag
Pero pag wala kang naisulat, sabi mo, ay, alam ko na to. Ano na to eh. And pero pagdating ng hapon, i-review mo, wala na, nakatulog ka na, hindi mo na alala yung mga nagawa po natin. Kaya napakaganda na magsusulat po tayo. Diba? Yan ho, ulitin ko, sabi ni Pastor Hill, huwag tayong tatamarin sa isang bagay na alam natin na ikakabuti ng buhay po natin. At doon din sa paggawa natin ng schedule po natin, maalalaman natin doon, maiaayos natin doon yung mga priorities po natin. Yan, so ano yung uunahin, ano yung pangalawang gagawin, ano yung pangatlo, ano yung pang-apat, ano yung huhulihin, ano yung panghuli, di ba? Yan, kaya kapag tayo po ay gumagawa ng schedule, gumagawa tayo ng list of priorities po natin, and nakaka-develop din tayo ng routine sa ating buhay. Yan, at yung routine po natin, pag meron na tayong routine, nagbi-build din po ito ng character. Yan, so tatandaan po natin, yung character po natin is, ang character is consistently na paggawa ng tama. Yan, so malaman mo lang isang araw, malalaman mo lang, makikita mo na lang yung sarili mo na consistent ka sa paggawa ng tama. Yan, pero saan yan nag-umpisa? Yan, sa paggawa ng schedule po natin, sa pagsusulat po ng schedule po natin. And kaya ang sabi rin po sa First Thessalonians, and sabi sa first, second, so sabi po diyan, redeeming our time. Yan, di ba? Yan, so redeeming our time. Yan, kaya pag dumaan yung time sa atin, yan, so pag dumaan yung time natin, kinakailangan magamit natin ng maayos. Yan, kaya ibig sabihin, gagamitin natin ng maayos yung oras na yun sa tamang halaga. And yun yung ibig sabihin ng redeeming the time. Sabi sa Bible, redeeming the time because the days are evil. Yan. So hindi natin pwedeng palampasin yung oras. Yan. Dahil ang oras ay mahalaga. Time is an event. Hindi na pwedeng, pag natapos na, hindi na pwedeng bumalik. Yan. Kaya nga yung iba, may ginawa nila ng acronym yung time. Time, T is treasure, I is invest, M is management, and E is enjoy. O, diba? Yan, kaya meron din pong isang quote yung isang pastor, and bagamat isa siyang American pastor, pero maganda rin naman yung sinabi po niya. Yan, so sabi niya, time is a resource that is non-renewable, non-transferable. Diba? You cannot store it, you cannot slow it up, you cannot divide it, and you cannot hold it up, you cannot give it up, and you cannot hoard it up, and or save it for rainy day. Yan. So when it's lost, it's unrecoverable, and you cannot recover it. When you kill time, remember, it has no resurrection. Yan, kaya nga dapat pahalagahan natin yung oras po natin. Pahalagahan natin yung oras. Yan, dahil pag dumaan na yung oras na yan, and wala na tayong magagawa. Hindi na natin pwedeng ibalik. And hindi natin pwedeng ibalik yung panahon, yung oras na seconds, hindi natin maibalik. Yan. So, ang gagawin mo, kakanta ka na lang. Kung may ibabalik ko lang, kakanta ka lang. Kung may ibabalik ko lang. Yan, pero hindi na natin maibabalik, di ba? Yan, yun lang yung magagawa natin. Hindi natin pwedeng ibalik yung panahon. Kaya nga, napakahalaga na spend natin ng maayos number. Kaya nga sabi diyan, teach us to number our days. Yan, lagi nating nababanggit yan, lagi nating naririnig yan, na humingi tayo lagi ng wisdom galing sa Panginoon. Diba? At lagi tayong mag-i-inquire sa Panginoon and sa mga plans po natin sa araw-araw. Yan, kaya pag yung oras, pag lumipas na, wala na tayong magagawa. Yan, napakaganda nga yung quote nung isang pastor na binasa ko, diba? Yan, time, when you kill time, remember, it has no resurrection. Diba? Yan, kaya nga, huwag nating palampasin, gamitin natin ng maayos yung oras na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yan, so yun lang, at gusto ko rin bigyan ng time yung kasama ko po dito para i-share din po niya yung kanyang insight patungkol sa paggawa ng schedule, since kasama ko siya na full-time po dito araw-araw na hinahanapan ni Pastor ng schedule. And ma-share po niya kung ano po yung kahalagahan ng paggawa ng schedule. Ayan. Good morning po ulit sa ating
Ito po yung base po sa aking experience, ano po, kasi yun nga po yung sabi ni Ma'am Jen na as a full-time, ay lagi po kami hinahanapan ng schedule o plano, kung ano yung plano po namin sa araw-araw. At ito po yung na-experience ko or kung ano po ba yung naging kagandahan po nito sa akin. At una po, syempre kapag may schedule ka o may plano ka, ay hindi ka po malilito. Ano po, sabi nga po ni Pastor is avoid confusion. Ano po, may iwasan natin yung pagkalito. Ano po, dahil kung wala kang plano, halo-halo po yung iniisip mo. Kung ano yung uunahin mo, Halo-halo yung iniisip. Iniisip mo sila. halo-halo kung ano yung uunahin mo, kung saan ka pupunta, kung ano yung next mo na gagawin, ganun. Pero pag may plano ka po, pagkagising mo pa lang, alam mo na kung anong gagawin mo. So yun po yung kagandahan ng may plano ka. Ano po, may schedule ka sa araw-araw. Ano po, at hindi lang po yun, kundi mas mabilis mo po makita yung growth mo. Kasi po yung pinaka-main goal ko po lagi sa araw-araw ay to grow. Ano po? At yun po yung, yun nga po yung sabi ni Ma'am Jen kanina, mas maganda na lagi po natin sinusulat para makita po natin kung ano po yung mga nagawa natin. Kagaya po, kasi sa akin, yun nga po every morning, dapat attend ako ng morning devotion. Sinusulat ko po doon kung ano yung dapat kong baguhin sa sarili ko. Ano po, at kunwari yung katamaran, dapat maalis yun sa akin, ganun. Or ano po yung dapat kong gawin sa sarili ko. So, kapag sinulat po natin yung plan or schedule po natin, ay dito po natin makikita yung kung natupad ba natin yung goal natin. At kung gumanda ba yung attitude mo. Kunwari sa araw po na yun ay kailangan mo talaga ng patience. At doon mo po makikita kung meron ba na nabago sa attitude mo. Kung nagawa mo ba yung goal mo sa yung expected na souls won mo ngayon at expected visitors mo this coming Sunday. So, doon po natin makikita. At sa paggawa din po natin ng goal sa araw-araw, mapupush po talaga tayo na gawin yung isang bagay. Ano po? At dito po, mas madali po natin makikita ang pagbabago kapag sinusulat natin yung plano or schedule po natin. At hindi lang po yun, kundi mas magiging disiplinado ang isip at katawan natin kapag meron po tayong plano. Yung sabi po ni Pastor, magiging muscle memory po natin iyon. So, kasi habang po inuulit natin or habang inuulit mo ito araw-araw, lumalakas ang habits mo. Nagiging matibay ka. Habang lagi mo itong ginagawa. At lastly po, ay mas matatapos mo ang dapat mong gawin. Kasi naka-breakdown na po yung gagawin mo. Ito, 4 to 5, 5 to 6, kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya, mas madali mo siyang gawin. Hindi ka sabog. Hindi ka lutang ba? Kasi kapag wala ka plano, parang sabay-sabay lagi yung iniisip mo ngay. Ganun. Ano bang dapat mong gawin? Ganon. Kaya, mas maganda po talaga. Ito po yung kagandahan, or kahalagahan na may plano ka sa araw-araw. Ay meron kang alignment, sa mga gagawin mo. Guided ka, grounded ka, may direction ka sa araw-araw. Yun nga po yung sabi ni Pastor, kapag may plano ka sa buhay, it will make you success and prosper. Yun lang po. Amen. So yun nga, narinig niyo po yung so yun po, narinig natin mula sa isang gumagawa ng schedule. Isang gumagawa talaga ng schedule. At diba? Yan yung kung gagawa ka lang ng schedule mo, malalaman mo talaga doon yung ano yung mga priorities mo eh. And diba? Minsan kasi, pag wala tayong ginawang schedule natin, and so, at the end of the day, pag nirecord mo yung mga ginawa mo, wala ka palang nagawa. Alam mo yun, no? Wala ka palang nagawa. Ano ba yun, yung marami kang naumpisahan,
Pero at the end of the day, ano mo na, marami ka na umpisan, wala ka palang natapos. O bakit kasi hindi naging maayos yung pag-schedule po natin? Di ba? Hindi natin tiningnan kung ano yung mas priority doon na, ay, ito pala dapat yung inuna ko kasi ito pala yung mas kailangan, di ba? And ang mangyayari din, magkakraming ka na, magmamadali ka na, ayun. Kasi magmamadali ka na kasi hindi yun dapat yung uunahin mo, pero dahil hindi ka gawa ng schedule mo, yan, so magkakarami ka ngayon. Magmamadali ka ngayon, di ba? And ay, dapat ito pala yun. Di ba? Dapat pala ihinuli ko to. Yan, di ba? Kaya maganda kapag meron tayong ginagawang schedule for the day. And at least nahihimay-himay natin kung ano yung mga priorities natin. And di ba? By that, sabi ko kanina, nakakagawa tayo ng routine and sa buhay po natin. And at yun nga, kung mayroon kang schedule talaga at susundan mo yung schedule mo, yan, so sabi nga niya kanina, it will lead to success. Di ba? And it is hindi talaga imposible na magtatagumpay ka kung mayroon kang schedule, mayroon kang pagpaplano, mayroon kang programming, at gagawin mo kung ano talaga yung na-plan mo. And diba, at doon pa lang malalaman natin na sa schedule pa lang malalaman na natin na magiging successful po tayo. Maaabot natin yung commitment natin or yung goal po natin. Yan. So pakinggan naman po natin yung isang kasamahan po natin dito, si Sir Mark, ang pinakagwapo dito sa loob ng studio. Kasi mag-isa lang siyang lalaki. Ayan, good morning po sa tayo pong lahat. At good morning po yung mga nasa Google Meet din, nasa Facebook Live. At yun nga po yung sinabi nga po ng mga ating mga host na kung saan pag mayroon tayong schedule, pag mayroon tayong plan na sinulat natin, hindi tayo mawawalan ng gagawin. Pero pag once na wala kang ginawang plano sa buong maghapon, siyempre, matatatim ka na gumawa ng kung ano mga bagay na wala naman talaga dun sa plano na ginawa mo. So, yun lamang. Amen. Yan po si Sir Mark. Good morning daw po sa nasa Google Meet. Hindi ko alam kung sino dyan sa inyong dalawa. Tama po yung sabi po ni Ma'am Emilia po dito na sabi niya, mayroon kang guide kung may plano ka. Yan, di ba? And yung plan natin, yung guide natin, yun yung pattern po natin. Yan. So alam niyo po sa mga nagtatahi, meron silang pattern bago nila tahiin yung meron muna silang pattern, ginagawa muna nila sa separate na paper And para yun yung maging pattern nila, yun yung maging guide nila. And sabi nga nung nagtatahi, pag nagkamali ka sa pattern, and magkakamali ka din dun sa outcome. And kaya napakalaga na meron silang pattern. Yan. So ganun din po sa atin. Yung po natin, yung schedule po natin, yun yung guide po natin, yung pattern po natin. And sabi din ni Ma'am Emilia, and hindi mo man magawa, at least may sinulat kang plano. At least may plano. Kasi naman wala. Pero mas maganda kung yung plan po natin, maaabot po natin, magagawa po natin, ma-execute po natin. And so Ma'am Isabel, ano naman po yung masasabi po ninyo sa pinag-uusapan po natin? Yung bag na magtapatay ulit. Thank you ulit sa lesson natin patungkol sa planning. Kasi yung sa akin, andun yung plano sa isip at sa puso. Wow. Sa isip. Pero doon ako, aminado naman ako, doon talaga ako bumabagsak sa planning. Hindi ko yung plano ko, hindi ko na i-apply. So, doon talaga tayo bumabagsak sa pag-apply sa ating plano. So, ang goal ko, yung plano ko mai-apply ko. Wow, na-gets niyo ba? Ako din, hindi ko gets. Naunawan ka namin, Ma'am. Bahala na tayong makagets. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Amen, Ma'am Isabel. Yung nga minsan, di ba, minsan okay naman yung plan talaga natin, di ba? Wala tayong problema sa paggawa ng plano.
and step 1. And pagdating sa programming, okay din kasi meron tayong alam natin kung paano natin gagawin yung plano natin. Yun nga lang minsan nagkakaroon na tayo ng problema sa step 3 and then sa execution. Pero at least ma'am, 'di ba? Alam mo kung saan yung pagkukulang mo. At least alam mo kung saan mo aayusin. O, 'di ba? Yan. So alam mo kung saan mo aayusin yung problema mo, 'di ba? Kasi sabi mo okay ka na sa planning, okay na rin sa programming, sa execution na lang. Yan. So alam natin kung bakit. Yan. So thank you Ma'am Sabel. Ganun din sa ganun kay Ma'am Bridgie, kay Sir Mark, na-share ganun din po kay Ma'am Ruby May. Yan. So salamat din po sa mga nakasama po natin sa Facebook Live at sa mga dumagdag na viewers. And hindi ko man po kayo mabate. Yan, good morning pa rin po sa inyo. Hindi ko kayo mabati. Hindi ko man mabanggit yung pangalan po ninyo. Sorry, nabubulol na tayo. Hindi ko man mabanggit yung pangalan po ninyo. Nag-review kayo. Hindi po kayo nag-comment kaya hindi ko po nakita yung pangalan nyo. Good morning po sa inyo. And ganun din sa mga sa Google Meet lang. Si Ma'am Sabel lang yung nag-join sa atin. Faithful. And faithful natin sa Google Meet ko yan. Sa mga kasamahan natin sa working singles, mas maganda na sa susunod ay makapag-join po kayo sa Google Meet. Yan. So ulitin ko, wag po kayo matatakot sa tanong. Wala naman pong maling sagot po diyan. And yan, sa susunod hopefully na hindi lang po si Ma'am Sabel yung magjo-join makakasama natin sa Google Meet, pero yung mga kasamahan din po natin na ibang mga working. And so dyan po nagtatapos ang ating morning devotion ngayong Thursday. Yan at Ma'am Ruby, wakasan mo tayo sa panalangin. At wag po natin kalimutan yung mga activities po natin, mga instruction po ni Pastor. Yan, mayroon po siyang instruction kahapon. And sa mga ganun din po sa mga Bible studies po natin. Okay? And Sister Ruby, wakasan mo natin sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Lord sa patuloy niyo pong pag-ingat sa amin, sa inyo pong katapatan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa natapos po naming morning devotion. Tulungan niyo po kami sa amin po laging pagpaplano, Panginoon, paggawa po ng schedule. Naway niyo po kami laging i-guide, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. At kayo po, Panginoon, sa amin pong gagawin sa araw po na ito, ay tulungan niyo po kami na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom and strength po, Panginoon. At patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning everyone at ingat po ang bawat isa po sa God bless. Bye. Thank you.